Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa panibagong episode ng Philippine Society of Hypertension, Usapang Presyon. Ito na ang 9th episode podcast, kalain mo. Hatid sa inyo ng Philippine Society of Hypertension. Ako po ang inyong host, Dr. Alejandro Bibo Diaz, ang presidente ng Philippine Society of Hypertension. At ngayong araw ay pag-uusapan naman natin ang isang napakahalagang paksa, hindi lamang para sa ating mga pasyente, kundi para sa bawat pamilyang Pilipino. Alam po nating bilang mga healthcare providers na ang tamang nutrisyon ay isa sa pinaka-importanteng paraan upang maiwasan ang hypertension at iba pang non-communicable diseases. Ngunit sa araw-araw nating pamimili, sa grocery, sa convenience stores, madalas nahaharap tayo sa isang simpleng tanong. Paano ko malalaman kung healthy ba talaga ang pagkain na ito? Dito po pumapasok ang usaping ng Front of Pack Warning Labels or FOPWL at ang Healthy Food Environment Act or HFE Act. Upang gabayan tayo sa diskusyong ito, kasama natin ngayon si Attorney Michael Lawrence C. Milian, Project Manager mula sa Imagine Law. Welcome sa programa, Attorney Milian. Maraming salamat po, Dr. Bimbo. Very happy at privileged po to be here with TSH today. Sa usapan po natin ngayong araw, lalo na po nakakataya ang kalusugan po ng Pilipino sa discussion po. Yes, today. I think napaka-importante na maging discussion namin ni Attorney today. Simulan natin sa mas malaking larawan. May mga datos na nagsasabing pagsapit ng 2030, isa sa bawat 3 Pilipino ay maaaring maging overweight or obese. Medyo alarming po ito, Attorney Lawrence. Maaari mo bang ipaliwanag sa atin kung ano ang tinatawag na obesogenic environment? Yes, Doc. So, ang obesogenic environment ay environment or kapaligiran na kung saan mas madaling makahanap at makabili ng mga pagkain na mataas sa asukal, asin, at taba. So, sila po ang tinatawag natin quote-unquote unhealthy food. So, halimbawa po dito sa Pilipinas, very widely available po at accessible ang mga pre-packaged product or ultra-processed food products. So ito po yung mga karaniwang pong mataas nga sa asukal, asin at taba. At the same time, compounded po ng issue na to ang yung pagbawas po ng mga Pilipino ng pagkain ng prutas at gulay. In fact po, below po ang Pilipino po sa WHO recommendation po ng daily intake po ng prutas at gulay. And then at the same time po, yung ating pong food marketing, very targeted po sa ating mga bata. 72% po ng digital marketing ay targeted for children and 99% of these ads are for unhealthy food products po. So in fact, even if we want to and even if we try to eat healthy po, our food environment po makes it difficult because po sa mga pagkain na nagiging available sa atin, pati mga ads po na nakikita natin. So, tama, Attorney Lawrence? Hindi lang pala sa personal choice. Okay? Ituturo sa mga bata, maski adults. Ito yung choice ko sana, itong naaral ko, nababasa ko. Pero kung yung environment mo mismo, yung availability, wala. Mas available yung mga unhealthy foods. Parang ang hirap gawin. Tama po, Doc. Na-influence po yung mga choices po natin by the environment po na nasa paligid po natin. Okay. Yeah. Bilang doktor, nakikita namin ang epekto nito. Pababa ang edad ng mga pasyente na may hypertension, diabetes, chronic kidney disease, na-stroke, nag-heart failure, nag-heart attack. At gaya ng alam natin, ang ischemic heart disease ay nananatiling pangunahing sanhi ng pagkamatay sa bansa at ang stroke ang number 1 disabling na sakit sa hindi lang sa ating bansa kundi sa buong mundo. Sa ganitong sitwasyon, paano makakatulong ang Healthy Food Environment, Attorney? Yes. O Healthy Food Environment Act? Yes. Okay. So yung HFE Act po aims to improve our healthy food environment by making sure po na first, Filipinos are informed po kung ano yung binibili nila through the front of pack warning labels or warning labels po for short. And then at the same time po, the bill also or the HFE Act also aims to regulate child-directed marketing po. Para po hindi po maturuan ng unhealthy eating habits po yung ating mga bata at lumaki po sila ng masigla at malusog.
Wow. So, ibig sabihin, hindi na basta-basta maengganyo ang mga bata sa mga produktong mukhang fun, pero kulang naman sa nutrisyon, attorney. Yes, Doc. Ang goal po natin ay maprotektahan po ang kanilang right to health mula sa murang edad pa lang. Dumako naman tayo sa FOPWL or Front of Pack Warning Labels. Sa ngayon, may nutrition labels na tayo sa likod ng packaging, but let's be honest, hindi lahat ay kayang intindihin ito. Ano po ba ang kaibahan ng FOPWL? Yes, so ang FOPWL po or warning labels nga po for short, ano po siya, compared po sa nutrition facts sa likod, makikita po natin siya sa harapan at it already interprets po kung ano po yung nakikita natin na mga complicated terms at numero sa likod. Simplified baga? Very simplified po. Okay. Simplified at direct na po. Kesa po basahin pa natin sodium 235 grams. Sabihin na lang po sa harap, mataas sa or high in sodium po. Kadalasan nga, di ko mabasa eh. Pag tinitin ko yung numero na gano'n, di ko mabasa kasi salamin, napakaliit. So, Yes. simplified Yes, para mas madaling intindihan. Okay. Parang warning sign talaga, no? High in fat, high in salt. Pwede ba sabay? May mix eh? Pwede i-mix yun? Yes, Doc. High in po, fat and salt, high in sugar and salt. Pwede ganun? Greenfield cookies na madalas natin pakainin sa ating mga bata. Meron po, kung magkakaroon po tayo ng warning labels, magkakaroon po siya ng 4 na warning labels. High in sugar, high in sodium, high in saturated fat, at high in total fat. Okay. So ngayon po, hindi po na iisip po or hindi po natin alam na yun po pala yung pinapakain natin sa mga anak natin. So hopefully po, pag nagkaroon po pag naitalaga po tong batas na to, mas informed na po, not just parents, but children as well, kung ano po yung kinakain nila. Yes, okay. In my readings, nakita ko na sa ibang bansa, like sa South America, sa Chile in particular, naging epektibo ito sa pagbabago ng consumer behavior. Okay. Handa na ba Pilipinas para dito? Yes, Doc. Handang-handa na po tayo. Nagkaroon po dati ng isang landscape analysis po, and nakita po na we already have the legal framework. Okay. Yung mga government agencies po na will be responsible to implement, they already have the sufficient mandate. Okay. Na pag naitalaga na po itong batas na po na ito, kaya-kaya na po siyang i-implement po ng ating pong government. So, I believe po, and I think the coalition as well, the Healthy Food Environment Coalition, the Philippines is more than ready po to implement these urgent interventions to address po yung mga public health issues po natin. Wow. So, very important sa ating mga listeners, no, na ito pala pa yung nangyayari na, no? So, I hope na matapos natin ito before the projection natin. Sana maano sa Kongreso. Hopefully po, matapos po siya within this Congress. Wow, yes, okay. So may may itong ginagawa natin joint efforts. Meron itong tinatawag na ripple effect. Consumer awareness plus product reformulation. Yes, Doc. In fact, more po than consumer awareness po. Twofold po yung gusto mangyari ng batas. First, we're hoping po that this law can lead to behavioral change rin po. Kung saan po yung health-seeking behavior po ng mga Pilipino po ay mag-improve. And at the same time, it will also lead to product reformulation. So when we say po product reformulation, yun po yung kung saan po yung manufacturers, bababaan po nila yung sugar, sodium, at fat content po ng mga produkto para po by default, healthier po yung mga kinakain po ng ating mga taong bayan. Wow. So, dapat mag-start to sa mga bata pa lang, ano? Yes, no. So, ako, ang grandfather na ako eh. So, malaking tulong ito para sa mga apo ko. Sa tingin ko lang kung anong dapat iwasan para kung minsan, pagka weekend, pupuntahan sila sa amin, kailangan pala makikita nila that yung mga ino-order namin ko sa labas kami, healthy. Because sa bahay, kontrolado namin yan. Healthy food kami talaga environment sa bahay. So, we try to do our best na yung pagkain na papasok sa brain ng mga bata na kahit na healthy, masarap. Kasi minsan ganyan na naging problema eh. Parang yung difference between something delicious and healthy, yan ang naging challenge sa atin kasi, no? Okay. So,
May mga concerns na baka makasama naman ito, attorney, sa negosyo. Pero kung titingnan natin ang mas malaking larawan, umaabot na sa 765 billion pesos kada taon ang nawawala dahil sa healthcare costs mula sa non-communicable diseases or NCDs. Sa ganitong konteksto, paano natin ito dapat tingnan, attorney? Yes, so first of all po no, itong mga public health interventions po, first of all, hindi po sila makakaapekto ng negosyo po. Marami na pong studies na lumabas po na sa mga bansang nag-implement already ng mga warning labels that there were no significant changes po no sa wages, sa naging benta po nila ng mga kanilang produkto. And then at the same time po, these interventions can lead to healthcare cost savings. Not just po for the government, pati rin po sa mga pamilya po. Dahil po pag kumain po tayo ng mas tama po, mas healthy po na pagkain, hindi po tayo makakasakit, hindi po natin kailangan bumili ng gamot, hindi po natin kailangan bumili ng maintenance meds. So, mas less po actually yung gastos. And then for government naman po, nagkaroon po ng study sa Mexico kung saan nagkaroon po ng estimation na after 5 years of implementation po ng warning labels, it will lead to at least $1 billion plus worth of healthcare cost savings. Yeah. So basically po sa pamilyang Pilipino, pati rin po sa gobyerno po, there is it can lead po to healthcare cost savings. Yeah. In one of my readings kasi, attorney, hindi lang naman yung burden, yung reducing the burden of healthcare costs, but yung concern kasi ng mga food manufacturers, yung sa business side naman nila. Kasi hindi mo maalis yan na baka humilang But according to some studies, depende on how pwedeng actually mas lumago pa nga ang the business side of manufacturing if properly done. Yes, So yun kasi yun naging problema kung minsan na dahil gagawin ng healthier, baka mas humina yung pagbili dahil kukunti ang bibili. But I think over time, changing the environment, the behavior, the mindset, eventually people will be choosing healthier food. Yes. And therefore, mas lalago ang kanilang negosyo. Tama, Doc. Actually, they influence each other po, no? Correct. Kasi pag nagkaroon po tayo ng mga ganitong interventions, the consumers would want more healthier products. Correct. And then magkakaroon naman po ng business opportunity yung mga manufacturers po natin to address naman po yung demand. Okay. Kasi they will now be reformulating and be bringing out products naman po that will be by default healthier na po. Kasi kung minsan, some years ago, nag-iisip na ako yan, ano kaya magtayo ako ng negosyo? Kasi doktor ako, di ako pwede magano mga medical, kaya conflict of interest. Magtayo kaya ako ng restaurant na healthy food talaga. Yeah. Kasi kung minsan makikita mo, ang competition, yung mga unhealthy food, yun ba, malakas ang kita yung ganun Pagka maglagay ka dyan ng healthy food, medyo challenge na baka walang kumain, walang mahilang but I think it's a slow process, but eventually, if you are able to convince people that you eat healthy na hindi porke healthy food, hindi masarap. Pwede mong gawing masarap yan, and eventually, they will get used to it. Okay? Less na yung mga processed food, and then magbabago yung, ako kasi neurologist kasi ako, attorney, So yung brain natin, mag-change din. Ang natin, magkakaroon ng changes. It takes about 3 to 4 weeks. Yes. Kung dati mahilig ka sa maalat, matataba, mas sugary, later on, ayaman mo na. And proof of that is yung mga grandchildren ko. Minsan nasa isang mall kami, di pa katapos yan, tinest ko sila. After eating, medyo healthy food, halika, punta tayo dun sa ice cream, sabi niya. Dalawa yan isa 10 years old, isa 8 years old. No, sabi niya, that's sugary. Sila. Okay. Okay. So, attorney, in essence, prevention is still more cost-effective than treatment. You Exactly, agree? Doc. Yes. Ang pag-invest po sa prevention ay better po. Kasi po preventive healthcare is always better po kaysa po doon na po tayo sa maintenance. Yes. Sa kasalukuyan, meron ng 16 na HFA bills at 4 or 4 na FOPW bills na naihain sa Kongreso. What message do you want para dito, attorney, sa policymakers to know? Yes. So first of all, Doc, konting update lang po,
Right now po, 20 plus na po yung bills natin offered Wow. by 81 Ilan? legislators po. 20 20. plus na po. And then Okay. 81 na po yung ating co-authors and primary authors po sa House of Representatives. So, legislative support has been increasing and growing steadily po no since start ng Congress. And right now po yung message po namin no sa ating po mga legislators is that we need a healthy food environment now. There is no time to wait po. We urgently need these interventions po, no? Not just for us, but especially po for our children po, para mabigyan po natin sila ng chance na lumaki po ng malakas at malusog. And in fact, hindi lang naman po tayo ang may gusto po nito, no? This is a multi-sectoral advocacy po. Marami po tayong kakampi sa medical associations, civil society, patient groups, even LGUs po, who are all supportive po of a healthier food environment in the Philippines. How about the public, our listeners? Yes, of course po. Malaki po ang magiging awareness role. nila. Yeah. Yes, ng public as well. Hindi nga po aandar ang advocacy na to. Correct. If wala pong tulong ng public. Kasi po ang public rin po, sila po ang magpupush po at magtutulak ng bill na to sa kanila po mga legislators. Yes. O ayan mga listeners, kailangan lapitan yung mga leaders ninyo, mga representative in the Congress. Kailangan natin to na joint efforts talaga, attorney. Napakahalaga ng collaborative efforts mula sa science hanggang sa policy. Ano naman na magiging role ng Imagine Law sa bills na ito? Yeah, so right now po, Doc, may dalawa po kami parang primary roles ngayon, no? First, it's to provide technical and legal expertise sa ating pong mga legislative champions, government partners po, and other stakeholders. And then second po, it's to advocate po for the passage of the bill. To make sure po na everyone is aware, yung ating pong public po is aware po at naiintindihan po nila kung bakit po natin kailangan ng FOPWL at marketing regulations at ano po ba ang FOPWL at marketing regulations. Kasi pag naintindihan po ng mga tao po, mas madali pong ma-support po no kasi alam na po nila kung bakit po natin siya kailangan dito sa Pilipinas. Wow. So, I'm imagining na, attorney, siguro by next year pag pumunta na ako sa grocery, yan ang makikita natin. Kasi nakikita ko yung sa ibang countries. Yes. So, when I had the chance, tinitin ko ng grocery, meron talaga nakalagay na yan dun eh. Madali mo okay, pag-order ako ng pagkain, idadaling ko sa hotel, pipiliin ko yung, low in sodium. O, ganyan. Nakalagay na sila dun eh. Okay. Low in salt. Okay. Bago tayo matapos, attorney, maaari po bang kayong magbahagi ng practical tips para sa ating mga listeners? Yes, meron po akong isang tip ngayon, Doc. I'm very excited to share yan. So pag nag-grocery po tayo or bumibili po tayo sa convenience store, if ever po meron po tayong internet, pwede po tayong pumunta ng healthyfoodenvironment.ph. Isa po siyang website po na dinevelop po ng Imagine Law. And then pupunta po tayo doon sa calculator tab. Wow. Tapos, pakita ko na po sa inyo, Doc. So, pag pupunta po tayo ng grocery, kailangan lang po natin i-input yung calories, total fat, saturated fat, sodium at sugar. Tapos, click po lang natin see result. So, ito po, may input na po ako mga values. And then, pag kinlik po natin see result, sasabihin po niya sa'yo kung saan po mataas yung pagkain na yun. So, for example po, ito pong nilagay ko na set of facts. Lumabas po na mataas yung bibilhin mo sa sodium, sa fat, at saturated fat. So, mabilis lang po siya. Pakiulit-uli. So, kunyari, nasa grocery ako. Sa grocery ka po. So, titingnan niyo po yung nutrient facts sa likod. Okay. Yeah. Check niyo po yung per serving. Okay. And then, check niyo po first yung kcal or yung calories po. So ito-type ko dyan? Ita-type niyo po dito. Okay. So, lahat po ng numbers sa nutrient facts, input lang po. Basahin niyo po, input lang po. Okay. And then, after nun, see result, malalaman niyo po kung saan mataas yung produkto. Kung mataas siya sa asukal, mataas siya sa sodium. And kaya po siyang gawin in less than 10 seconds. Okay. Para user-friendly, attorney, kasi karamihan, dala cellphone. Yes. Okay, may internet, hindi yan app. Hindi po siya app. So, Pwede po siya pupunta sa healthyfoodenvironment.ph. Kunyari, Google Chrome or kung anong kanila, Safari. Ano po yung browser po nila sa phone. Ita-type nila yung healthyfoodenvironment.ph. Oh, yan listeners. So, you have your cell phones, may internet ka, punta kayo ng grocery, healthyfoodenvironment.ph.
PH. At lalabas na yan. Yes, Doc. So, we meron have kayo to nakita, dito type nyo kung ano. Okay, very easy. I hope we can do an application niya. Kasi pag may app, medyo mas madali. In Kasi- development na po, Doc. in development. Yes. Palabas na rin po soon. Very good. And then if I Exactly. may add lang po, Doc, no? So while you're there na rin po sa website, so may calculator rin po. If gusto nyo rin pong makatulong sa advocacy, we also have a tab there called Take Action. So pagpunta nyo naman po yung tab na yon, mapupunta po kayo sa isang page kung saan pwede po kayo sumulat po or mag-sign po sa isang petition calling for the passage of the bill. And meron rin pong option doon na pwede po kayong sumulat po sa inyo pong mga district representatives or party list po na binoto nyo po. And pwede nyo pong i-request po sa inyong legislators to either support or file po yung HFE and FOPWL bills. Wow. So, thank you. No? Napakasimple pero napakahalaga sa ating mga tagapakinig. Tandaan po natin na ang kalusugan ay hindi lamang personal na responsibilidad. Ito rin ay responsibilidad ng sistema ng ating ginagalawan. Maraming salamat, Atty. Milan, sa iyong oras at sa napakahalagang kaalaman na inyong ibinahagi. Hope to see you again next time. Yes, Doc. Once again po, honored and very happy po na na-invite niyo po kami dito. Thank you po for the Maraming opportunity to share it. Thank you po. Ito ang Usapang Presyon. Don't forget to like, follow, and subscribe to our Facebook, TikTok, YouTube, and Spotify accounts. Laging tandaan ang ating adhikain. From science to systems, advancing hypertension care nationwide. Magandang araw po sa inyong lahat at manatiling malusog.